It's Bebs. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. And I am here at the Bakasyonan Beach Resort dito sa Zambales. And dito kami pinatuloy na na-invite sa amin. Super nag-enjoy ako. Yung pagpunta ko pa lang dun sa Zambales mismo sa pagbaba nung bus. Kasi sobrang colorful talaga nung lugar na una mong makikita. Super worth it nung almost 7 hours na biyahe. Kasi pagbaba mo pa lang dun sa terminal, sobrang dami mo nang makikita agad. It's already 3:20 PM. Nakapagpahinga na kami kanina. And ngayon, lilibutin namin tong beach resort. And mamayang gabi, babalik kami doon sa mismong area kung saan gaganapin yung Mr. Millennial. So yun lang. See you later! Impression ko dito sa Zambales, sobrang creative nila. And makikita nyo yan, insert. Makikita nyo yung iba't ibang booth ng mga mangga. And alam naman nating lahat na ang Zambales, mayaman sila sa mangga. Anyway, ayan, sobrang creative nila. And every year daw, pinapalitan daw nila yung design dun sa may office ng governor nila. And yung Dinamulag Festival, ito ay tungkol sa mga damulag. Hindi! Yung Dinamulag Festival, ito ay festival ng mga mangga. Trivia, sa Guinness World of Record, ang tawag sa nakapasok na mangga ng Zambales ay Sweet Elena. So, ito yung pinakamatamis na mangga. So, samahan nyo ako for 3 days and 2 nights dito sa Zambales. Hindi ko rin pala nasabi kanina, nakasama ko ang third wheel ng bayan. Walang iba kundi si Jeric TV! And syempre yung boyfriend ko, na busy-busy, na akala mo talagang piloto. Nga pala, nandito rin pala ako kasi ang purpose ay magpe-perform ako ng spoken word poetry sa Binibining Zambales bukas ng gabi. And super excited ako kasi syempre mga Zambalenyo yung magiging audience ko. Medyo malawak yung audience natin kaya medyo kinakabahan ako ng konti pero super excited ako to share my talent and to introduce spoken word poetry to them. Okay, so kasalukuyan kong hinahanap ngayon si Jeric at si Makoy kasi iniwan nila ako dun sa room and ewan ko, hindi ko alam kung saan sila pumunta. Inikot ko na yung buong beach pero hindi ko sila makita, so I think nandun sila sa may labas. Hopefully makita ko sila pero sa ngayon wala akong makitang Jeric at Makoy. So feeling ko ako tuloy yung third wheel ngayon, iniiwan nila ako. Nagpalit lang naman ako ng dami kasi gusto ko na talagang mag-swimming pero ayaw nila mag-swimming and ewan ko kung anong ginawa nila, kung nag-basketball ba sila, nag-billiards pero wala akong nakitang mga mukha nila. Hiningal na ako. Gusto ko mag-snorkeling. Ito yung mga nagka-basketball pero wala sila Jeric at Makoy. Hindi naman sila billiards, pero sila Jeric at Makoy. So, I don't know. Saan sila natin? Wala rin sila dito sa may swimming pool area. Nasa lang si Jeric at Makoy? Bakit hindi sila nagpapakita? Pumili kaya siguro sila ng mangga? I don't know kung nasan sila, so let's see. You know what guys, hindi ko sila mahagilap kasi yung cellphone ni Makoy, iniwan niya dun sa kwarto. So hindi ko alam kung paano sila tatawagan. Si Jeric din, hindi naman nagdadala ng cellphone yung kapag nag-activity siya dito. So, saan ko sila hanapin? Saan ba kayo nagpunta? Hinahanap ko kayo. Ilang ikot na ako. Ayun, nakikita mo ba yun? Nasaan si Makoy? Nag-chess kami. Pero nandyan lang kayo kanina pa? Oo. Inikot ko na doon, lumabas pa nga ako. Akala ko bumili kayo ng mangga. Mangga? Hinahanap ko kayo kanina pa eh. Nandyan lang kami, oh. Pumunta na ako sa beach, tapos pumunta pa ako doon sa may ano. Nandyan lang ako, oh. Swimming pool. Ayun na guys, naghahanap na sila. Iniiwan nyo ako eh. Iiwan, andyan nga lang kami. Nagbihis lang naman ako. Nag-BS, nag-Facebook ka lang eh. Okay, nakausap ko kasi si Kuya kanina, tas 150 pesos lang yung snorkeling, kasama na yung gear. So, feeling namin mura na yon. And ngayon, nayayain ko si Muji na mag-snorkeling. Sana pumayag siya. Or baka mamaya tulog siya. Ha? Akala ko sa Okay. Muji? Ano na? Snorkeling tayo.
So, sobrang excited ako kasi ang daming tao ngayon. Kanina kasing morning na nandito kami, wala masyadong tao and ngayon marami ng tao. And sobrang ganda dito guys, grabe. Kung makikita nyo lang talaga in person, pero ayan. Ayan, diba amazing? Ang liwanag. Tingnan mo naman yung mga lights. Mr. Millennial is currently happening, pero yung isa sa mga contestant ng Mr. Millennial hindi pa ready. Hindi pa ready. Maganda ka na, oy. Oy, baka matalo ka, ano? Hindi na kailangan maganda, okay na to. Pantay-pantay na talaga. Dahil pati lalaki gusto beautiful na rin. Ito yung vice governor nila. Sobrang cute talaga ng tawa niya, as in parang radyo. Dito ulit ako sa hotel room and kakabalik lang namin galing dun sa Capitolio na pinuntahan namin kanina. Sobrang busog na busog ako sa lahat ng kinain ko. Sobrang nakaka-enjoy din yung event nila, which is yung Mr. Millennial, kasi minsan lang din ako makapanood ng male pageantry. Napansin ko dito sa Zambales, sobrang united ng mga tao and nakakatuwa kasi hina-highlight talaga nila yung lugar nila. And each bayan ng Zambales, merong kanilang mga pagmamalaki sa bawat bayan na meron. First day ko pa lang, nag-e-enjoy na ako. Gusto ko rin talaga magpasalamat kay Muji sa pag-invite namin. Si Muji pala, isa siya content writer and yung mga content niya ay tungkol naman sa pagkain. So, kilala siya bilang It's in the Philippines. So, ilalagay ko sa description box sa baba yung link ng kanyang website para mabasa nyo na rin. Sobrang thank you din po kay Miss Jennifer sa mga organizer ng event. Ito ko muna tinatapos yung day 1. Good night, guys!